Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tahimik na nakaupo si Natalia sa gilid ng kanyang kama habang nilalamon ng mga alaala ang kanyang isipan. Mga alaalang umiikot sa taong pinakamamahal niya. Sa araw na iyon, tila pinaglaruan ng malupit ng tadhana ang kanyang buhay. Para kay Natalia, si Ashton Castro ay walang iba kundi isang bangungot. Kinamumuhian niya ang lalaking iyon ng buong puso. Ngunit mayroon ding isang taong minahal niya ng buong puso. Malinaw pa rin niyang naaalala ang una niyang pagkikita kay Ashton. Matapos niya itong sampalin, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Nicholas. Ang lalaking minahal niya. Galit na galit si Nicholas sa ginawa niyang pananampal sa matalik nitong kaibigan. Napakahalaga ni Ashton kay Nicholas. Hindi lamang sila magkaibigan. Itinuturing nilang magkapatid ang isa't isa. Dahil kay Veronica, nakiusap si Natalia kay Nicholas na ilihim ang kanilang relasyon sa lahat. Matagal nang nais ni Nicholas na ipakilala siya, kahit man lamang sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi lamang sila amo at personal na katulong sa isa't isa. Higit pa roon ang kanilang ugnayan. Ngunit natatakot si Natalia. Alam niyang kapag nalaman ni Veronica kung nasaan siya, hindi ito magdadalawang isip na puntahan at kunin siya. Ginawa ni Nicholas ang lahat upang mapanatiling lihim ang pagkatao at kinaroroonan ni Natalia. Siniguro nitong ligtas siya habang magkasama sila sa Amerika. Ngunit 1 taon at kalahati na ang nakalipas, biglang nagbago ang lahat. Iniwan siya ni Nicholas. Hindi na ito muling lumingon o nagbalik man lamang sa kanya. Para bang naglaho na lamang ito sa mundo. Parang nabura ang pangalang Nicholas Winbert sa ibabaw ng daigdig. Buong puso siyang nagtiwala at nagmahal kay Nicholas, ngunit hindi na ito muling nagpakita. At ngayon, ang lalaking itinuring nitong kapatid. Ang matalik nitong kaibigan. Ang bumili sa kanya. Ano pa ba ang maaaring mas masakit kaysa rito? Biglang pumasok si Veronica sa silid at nadatnan si Natalia na nakaupo sa kama habang tahimik na umiiyak. Nauna nang sinabi ni Natalia kay Grace na hindi siya sasama kay Ashton. Dahil doon ay umakyat si Veronica upang pilitin siyang magbago ng isip sa pamamagitan ng matatamis, ngunit mapanlin lang na salita. Ano ang ginagawa mo rito? Malakas na sigaw ni Veronica. Napatalon sa gulat sina Natalia at Grace. Inay, pakiusap. Ayaw ko pong sumama, nanginginig sa takot na pakiusap ni Natalia. Mabilis na lumapit si Veronica at marahas na pinilipit ang kanyang braso. Napangiwi si Natalia sa tindi ng sakit. Tumahimik ka. Naiintindihan mo ba? Ang lalaking iyon ay handang ibigay ang halos kalahati ng kanyang kayamanan kapalit mo. Dapat ka pang magpasalamat, mariin nitong sabi habang lalo pang hinihigpitan ang pagkakapilipit sa kanyang braso. Napaluha si Natalia sa matinding kerot. Inay, pakiusap. Kinamumuhian ko siya. Umiiyak na pagsusumamo ni Natalia. Hindi ko na problema iyon. At higit na mas mabuti siya kaysa sa Nicholas mo. Sabihin mo nga sa akin na saan na ang minamahal mo? Iniwan ka, hindi ba? Tumakas at hindi na bumalik, malamig na sabi ni Veronica habang lalo pang pinipilipit ang kanyang braso. Lalong napasigaw sa sakit si Natalia. Samantala, naghihintay si Ashton kay Natalia sa likurang bakuran, halatang hindi mapakali. Labis siyang nababalisa na baka mabanggit ni Natalia na kaibigan siya ni Nicholas. Walang tigil siyang naglalakad pabalik-balik habang hinihintay ang paglabas nito. Makalipas ang tila napakahabang sandali, lumabas din si Natalia, kasama ang kanyang kapatid at ina. Nakasuot si Natalia ng isang pulang bestidang hanggang hita ang haba. Malalim ang hiwa nito sa dibdib at halatang wala siyang suot na panloob. Bahagyang nakaumbok ang kanyang dibdib sa manipis na tela. Agad na ibinaba ni Ashton ang kanyang paningin. Ayaw niyang mawala ng pagpipigil sa sarili. Paano nagagawang hayaan ng isang ina na magsuot ng ganoong kasuotan ang sarili niyang anak? Naisip niya.
Nagpasalamat siya sa pagkakataong nakaabot siya sa tamang oras. Kahit paano, walang ibang lalaki ang nakakita kay Natalia sa ganoong ayos maliban sa kanya at sa mga babaeng naroon. Tahimik niyang binuksan ang likurang pinto ng sasakyan para rito. Walang imik na sumakay si Natalia. Napansin niyang namumula ang mga pisngi nito at namamaga ang mga mata. Malinaw na katatapos lamang nitong umiyak. Inutusan ni Veronica ang isang katulong na kunin ang bag ni Natalia. Hindi na kailangan, Ginang Henson, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Ashton. Sumakay siya sa tabi ni Natalia at agad namang pinaandar ng driver ang sasakyan patungo sa abalang mga lansangan. Hindi mapakali si Natalia sa kanyang kinaupuan. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Tahimik na isinara ni Ashton ang partisyon sa loob ng sasakyan bago niya hinubad ang kanyang Amerikana. Hindi ko kailangan iyan, mariing sabi ni Natalia, bakas ang galit sa kanyang tinig. Binili na kita. Malamig na tugon ni Ashton. Mariin siyang tiningnan ni Natalia. Hindi ibig sabihin yan ay may karapatan ka na sa akin, galit nitong sagot. Napapikit sandali si Ashton upang pigilan ang nag-aalab niyang damdamin bago muling nagsalita. Makinig kang mabuti upang malinaw sa iyo ang lahat, sabi niya sa malamig ngunit kontroladong tinig. Kapag sinuway mo ako sa harap ng ibang tao, dalawa lamang ang magiging pagpipilian mo. Una, ipagbibili kita sa iba. Ikalawa, ibabalik kita sa iyong ina. Napalunok si Natalia. Batid niyang wala sa dalawang pagpipili ang iyon ang nais niyang mangyari. Tahimik niyang tinanggap ang Amerikanang iniaabot ni Ashton at isinuot iyon upang matakpan ang kanyang katawan. Naamoy niya ang banayad na halimuyak ng mansanas. Matapang ngunit kaaya-aya ang pabango ni Ashton at agad iyong pumasok sa kanyang pang-amoy. Mainit ang Amerikana at taglay nito ang amoy ng lalaking may-ari nito. Sa sandaling iyon, naisa na niyang may isang lalaking yumakap at magbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit hindi si Ashton ang taong hinahanap ng kanyang puso. Si Nicholas. Sa kabilang banda, palihim na napangiti si Ashton nang makita niyang napalunok si Natalia. Tama si Nicholas. Sa panlabas, tila matatag at matapang si Natalia. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, kasimbait at kaselan siya ng bulak. At higit sa lahat, ang takot ay tila naging pangalawa na niyang balat. Isang damdaming hindi kailanman tunay na nawala sa kanyang buhay. Nang dumaan ang sasakyan sa isang umbok sa kalsada, malakas itong umuga. Dahil sa biglaang pag-alog, hindi sinasadyang nagkabanggaan sina Ashton at Natalia. Napangiwi si Natalia sa sakit. Masakit pa rin ang brasong marahas na pinilipit ng kanyang ina. Pilit niyang pinigil ang pagpatak ng kanyang mga luha at pinanatiling walang anumang bakas ng paghihirap ang kanyang mukha. Maya-maya pa ay nakarating sina Ashton at Natalia sa The Pearl Heights, isa sa pinakamagagandang hotel sa Timog Sol. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan para kay Natalia at magalang na tumayo sa gilid ng daan. Sa mismong sandaling bumaba si Natalia mula sa sasakyan, agad siyang binuhat ni Ashton na tila isang bagong kasal. Ayaw niyang mapansin ng sinuman na wala itong suot na panloob. Ibaba mo ako. Sigaw ni Natalia. Subukan mong sumigaw pang muli at malalaman mo ang gagawin ko, malamig na babala ni Ashton. Agad na natahimik si Natalia. Tulad ng isang munting daga sa harap ng mabangis na pusa, wala siyang nagawa kundi manahimik. At sa hindi may paliwanag na dahilan, nakitaan iyon ni Ashton ng kakaibang pagkamangha. Pumasok sila sa loob ng hotel at dumiretso sa tanggapan ng pagtanggap. Hiniling ni Ashton ang susi ng kanyang silid sa receptionist na halos hindi maalis ang tingin sa kanya. Napapailing na lamang si Natalia habang nakikita ang receptionist na halos matunaw sa paghanga kay Ashton at sa paraan ng pagkakabuhat nito sa kanya. Kung hindi lamang niya minahal si Nicholas, marahil ay hindi niya sana agad tinanggihan si Ashton nang yayain siya nito 2 taon na ang nakalipas, naisip niya. Kinuha ni Natalia ang susi mula sa receptionist bago sila nagtungo sa asansor. Ano ang numero ng silid? Tanong ni Ashton. Napatingin si Natalia sa kanya. Hindi mo alam? May pagtatakang tanong niya. Hindi. Si Aaron ang nagpareserba ng silid, malamig nitong tugon. 1207, sagot ni Natalia habang pinipindot ang 12 palapag. Sandaling natahimik si Ashton bago muling nagsalita. Paglabas natin ng asansor, kumapit ka sa akin, utos niya.
Hindi ko gagawin iyon, mariing pagtutol ni Natalia. Sa kabutihang palad, walang ibang tao sa paligid upang makarinig sa kanilang pagtatalo. Bahagyang yumuko si Ashton at nagsalita sa malamig at mapanganib na tinig. Ayokong may ibang makakita sa ilalim ng suot mong damit. Ako lamang ang dapat makakita niyon. Napalunok si Natalia. Hindi niya namalayang mahigpit na niyang pinagdidikit ang kanyang mga hita dahil sa kaba at takot. Tumunog ang hudyat ng asansor. Pagbukas ng pinto, tahimik na ginawa ni Natalia ang ipinag-utos ni Ashton. Magkadikit silang naglakad. Napakalapit nila sa isa't isa. Halos 1 pulgada na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Isang bahagyang paggalaw lamang at maaaring may mangyari. Ngunit sa pagkadismaya ni Ashton, agad din nilang narating ang kanilang silid. Binuksan ni Natalia ang pinto. Maingat siyang ibinaba ni Ashton hanggang tuluyan na siyang makatayo. Pagkapasok pa lamang nila sa loob, biglang humarap si Natalia sa kanya. Bakit mo ako binili? Dahil ba iniwan ako ng kaibigan mo, iniisip mong may pagkakataon ka na ngayon? Galit na sigaw niya, na tila isang mabangis na tigres ang handang lumaban. Hindi kailanman naging mahinahon si Ashton. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Natalia at isinandal ito sa dingding. Hindi niya namalayang bumaon ang kanyang mga kuko sa balikat nito. Napasinghap si Natalia sa sakit. Ang mahinang daing nito ang nagpabalik sa katinuan ni Ashton. Agad niyang binitiwan si Natalia. Unti-unting pumatak ang mga luha mula sa mga mata nito. Sinubukan niyang hawakan ang nasaktang braso ni Natalia, ngunit mabilis itong umiwas. Dahil dito, marahan ngunit matatag niyang hinawakan ang kabilang braso nito at inalalayan siyang maupo sa kama. Huwag mo akong sasalungatin. Kung hindi, mas magiging mabigat ang kahihinatnan, malamig niyang babala. Nang mapansin niya ang braso ni Natalia, nakita niyang namumula na iyon. Bukod sa bakas ng kanyang sariling mga daliri, naroon din ang malinaw na marka ng pagkakahawak ni Veronica. Agad niyang tinawagan ang serbisyo sa silid at nagpagawa ng isang supot ng yelo at pamahid para sa pasa. Matapos marahang lagyan ng yelo at pahira ng gamot ang namamagang braso ni Natalia, mahinahon siyang nagsalita. Magpahinga ka muna. Lubos na nagulat si Natalia sa ipinakitang pag-aalaga ni Ashton. Sa pagkakakilala niya rito, isa itong malamig, walang awa at tila walang pusong lalaki. Bihira lamang niya itong makitang ngumiti at kapag nangyayari man iyon, kasama lamang nito ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Ipagbibili kita ng mga damit na maaari mong isuot, sabi ni Ashton bago tahimik na lumabas ng silid. Nanatiling nakaupo si Natalia, hindi pa rin makapaniwala sa bahaging iyon ng pagkatao ni Ashton na ngayon lamang niya nasilayan. Sa susunod na kabanata, masisilayan ni Natalia ang isang panibagong mukha ni Ashton habang unti-unti nitong ipinapakita na hindi siya tinrato bilang isang pag-aari, kundi bilang isang taong nais niyang protektahan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsasama, magsisimula ring mabunyag ang mga lihim tungkol kay Nicholas na maaaring tuluyang magpabago sa lahat ng pinaniniwalaan ni Natalia. Kaya abangan natin.